ating hinahangad, upang lahat ng bagay ay umusad. Kasaganahan ang ating inaasam, tungo sa isang pamayanang undan. Sureko 2 ating kaibigan, ang ilaw nating kailangan, daan patungo sa ating kaunlaran. Paglilingkod ay ating masasandalan. Sorsogon 2 Electric Cooperative, kaunlaran sa bayan ang aming hatid. Pangangailangan nyo aming batid. Sureko 2, iyong kasama at kagapan. Sureko 2, kasama mo sa tagumpay. Diyos Marahay na Aldaw, Sureko 2, Diyos Marahay na Aldaw, member consumers from Dunsol, Pilar, Castilla, Sorsogon City, Bacon, Gubat, Barcelona, Asimpreto, Diaz. As in welcome po sa programa kong Sureko 2 ang Sureko 2 Information Dateline. Ako po ang sa indong host, Michelle Paladin, hali po sa Member Services Division Information Team. Ngunya naaramon takon sa inhali, papano, asinata nagkakaigwan ng pagbabago sa taripa kang kuryente ta. Siyempre ngunyan po na pinaka-issue sa Sureko 2, ini po na biglaan na paglangkaw kang tarifa kang kuryente. So mga member consumers ta nahahaghag, nata dakulao ng bayadan ninda. So para tanganing malinawan sa tuyang issue ngunyan sa kooperatiba, inimbitaran mitabi ang mga personahe na talagang makasimbag kaini. Ang hali po sa Corplan Department, ang inot po ang Corplan Department Manager na si Ma'am Cheryl Yanesa. Marahay na aldaw, Ma'am She. Marahay na aldaw sa mga tagsadiri sa Sureko 2, mga member consumer owners, mga elected board of directors kan Sureko 2, kay GM, sa management and sa imuman MIC. Good morning. Good Marahay na aldaw. Asin ang satuyang Power Supply Planning and Energy Trading Division Head, si Ma'am Clemen Licop. Diyos maray na adlaw sa gabos. Pasensya na po sa boses ko. Diyos maray na adlaw sa gabos na miyembros konsumidores, sa miyembros kan board sa Sureko 2, kay GM po, good morning, good day, and sa gabos po na empleyado kan Sureko 2. Okay. So, sana ini na topic ta na ini masimbagan po ang mga kahaputan kan sa tuyong member consumer. So, puunan ta na pinakahapot na ini nata naglangkaw kibigla. Ano po ang istorya kay ini na paglangkaw kang tarifa nin kuryente? Ma'am Cle? Sa giraray, Diyos maray na aldaw sa gabos. Siguro para masimbag ko ito na hapot ni Nick, mag-historical muna kita sa nangyari, no. Ang naghalangkaw ta po na rate is ang niyan po na July 2024 na power rate. Pero dapat pa po balikan na Hunyo ta po na power rate, nagkaigwa po sin drastic o kadakulaan na pagbaba sa taripa kang kuryente. Ini po nangyari dahil sa ERC order na promulgated last June 13, 2024 base sa ERC case number na 2024-17. Na dito po ang sabi, ang ordensan ERC or an Energy Regulatory Commission na ang corresponding na kuryente na binakal sa gabos na electric cooperatives sa wholesale electricity spot market, ang cost na binakal niya sa May 2024 dapat po ito barangaon sa apat na bulan. Sa case po sa Sureko 2, ang cost ang kuryente na binakal niya para dito sa bulan na ito is nag-abot si 97 milyon. So medyo mataas. Mataas siya talaga kumpara sa iba na bulan.
So, ang epekto ka ito kung saro na ibibigla siya na i-implement sa mga electric co-op, lalo na sa Soreco 2, mataas ang rate para sa bulan na ito na applyan, which is an Hunyo na rate. So, nagkaigwang order ng ERC na bangaon ito sa apat. Ang corresponding na lang po na cost na in-implement sa Soreco 2 is 25 million para sa bulan na ito, na nagkaigwasing corresponding rate na 2.12. Na supposedly po, kung bilog tang in-implement ito na sinabi ko po na kantidad na 97 million, ang WSM rate dapat para sa bulan na ito is 8.49. So, binanga sa apat, nasa 2 pesos na lang po siya. So, biglang baba po ang rate sa Soreco. Nano po kaimportantehon ang WSM na presyo sa pagbaba sa pagtaasan kabilugan na taripa sa Soreco 2. Dahil po sa niyan, medyo halangkaw po na porsyento ang binabakalta sa WSM, sa Wholesale Electricity Spot Market. Kaya po kung magbaba taas siya, naguguyod ang kabilugan na taripa na implement sa Soreco. Ang dapat po na ang previous month po na rate na sinusundan niya sa WSM is 7 pesos lang. Ito na Mayo na nagkaigwasin pagtaas, naging 8. So, nagkaigwasin pagtaas. Pero saan in-implement po ang orden na binaranga sa apat ang cost sa WSM, naging 3 pesos na lang po ang generation rate para sa June, 3.9719. Compared po sa 8 pesos, 8.49, so halos 5 pesos ang binaba niya para sa bulan na ito. So yun. Uminabot ang sunod na billing period. Amo na po ito, nagkariribo kita kay nagtaason bigla. Kasi parang sabi nila halos from halimbawa ang parang 4 pesos daw ang tinaas. Almost 5 ang tinaas. Almost 5. 4.77.64. Ay, 4.7764 ang tinaas. Ano po. So, almost 5 pesos. Kung kikitaon ta po siya sa mas malawak na perspective siguro, lain man talaga nagtaason. Nagbabaon lang talaga ang junta na rate. Kasi nga dahil sa ito na orden. Kasi po kung kikitaon ta ang meta na in-implement na power rate, ang meta po, base sa kodigo kodidi, ang overall rate ta is 13 pesos. Which is ang generation rate niya po sa time na yon is nasa 6 or 7 pesos. So dili man po siya talaga kung ang susundan ta sa July ta na taripa is ang Mayo, lain siya arog sa ka taas ang linangkaw kasi nasa 150 pesos lang ang tinaas. Nagkaigwa lang kita simbigla ang pagngalas dahil ang sinusundan ta ang June na may pagbaba. Okay. Po, Syempre kang nagbaba ito, dahil mga napansin kaya kang mga tao. Pero bagan mga tao ang iniisip, babantayan ninda ang pagtaas. Diba? Pag naghababa, wala ako masyado nabasa na parang na umaw ninda na nagbaba ang taripa ng kuryente. Anyway, dahil man po bagay na konektado sa Soreco 2, kumbaga, dahil na kontrolado sa Soreco 2 na tarifa. Gusto ko lang ulitin po sa Indogabos na naghinanyog na ang taripa po na pigi-explain nyo niya ni Ma'am Cle, bako po ini taripa kang Soreco 2. Ito po nga na WSM, tsaka ang generation na iyo po talaga nagsusupply kang kuryente sa Soreco 2. So, padagas po, ma'am. Ama po. So, primarily, naka-trigger po talaga, nakapataas, nakapababa sa kabilugan ta na rate is ang generation rate ta. And dito man sa generation rate ta, ang dakulaon dito na component is ang imbabakal ta na kuryente sa WSM. Ama po. So, supposedly po, kung dili po nagkaigwasin sin orden ang ERC na barangaon sa apat ang Mayo na binakal na kuryente sa WSM,
dapat po ang rate talaga sa kabilugan sa taripata is 14 pesos, 0.6 pesos per kilowatt hour. So mataas siya or kumparasan previous month na amo nga nito halos 150 pesos per kilowatt hour tas kung to sa Mayo. And kung dili din po kita sa ito nag-implement, supposedly aniyanta po pababa ng rate. Okay. Kasi kung wala po kita sinimbaranga na 8 pesos na giribo ta dodos, dapat po ang July ta na power rate, ang generation ta lang is 7.987. Mas mababa siya dito sa 8 pesos in 0.12 centavos. So kung sa natural na dili nag-intervene po ang ERC sa dili nagpaluwasin order, dapat po talaga supposedly niyan pababa na ang rate ta. And hindi po pala na binaranga na 8 pesos na ginibo na 2 kada bulan, ini po padagos i-recover sa Soreco, i-integrate sa mga masunod na bulan hanggang Setyembre. So i-expect po na kada bulan sa Agosto, niyang pangduwatan na nag-recover sa 2 pesos, 2.12. Sa otro bulan may ipapatong pa kita na paresiring na amount hanggang po sa September para mabayadan ta po bilog ito na talagang binakalta na kuryente sa WSM san para sa Mayo. Okay, so salamat na simbagan na ining kahaputan na hanggang noarin ini mangyayari na mga pagdagdag sa taripa ng kuryente. So, before kita magdiretso, ma'am, may hapot po kay Ma'am She, para masabutan kang mga tao na nagaantabay ngunyan, ano ang WSM? Ano ang role kay na WSM digdi sa tuyang power rates? Ang role sa WSM, amo ini ang inbabakala naton san kakulangan san pangangaipo san Soreco sa supply naton. So ini ang WSM amo din ini ang pool san mga electricity na hali sa iba't ibang generators. So ini po na WSM wholesale electricity spot market. Parang porsyentong kinukaata dito, Ma'am Claire? Sa niya nasa 60% na kita dahil sa nagdakulaon din ang load San Soreco dos bigla. So ang kontrata ta di pa man nagbago, ang kontrata ta pala na supply san kuryente di pa man po nadadagdagan, and yet nagtaas na ang pangangaipo, ang load san ang konsumo sang bilog na Soreco dos. So nagdakulaon ang porsyento na inkukuha ta dito sa wholesale electricity spot market. Base po maghapot na kailain nakikontrata sin panibago na may in place na po na action and management na pag-abot sa pakikikontrata san So hopefully ito na bagutan na kontrata lumaog na this year para mabawasan ang porsyento san imbabakalta sa wholesale electricity spot market. Okay, so date lang po na elaboration duman sa order. Nata kaipuhan ni stagger ang ma-stagger ang WSM rates. Sige. Actually, based dito sa order na hinatag sa ERC, si ERC nag-exercise in the San Police power na inde-delegate sa INDA san sa IPIRA. Since ang sabi nga ni na ang policy san sa IPIRA is to balance the interest of generator and suppliers on one hand and the public. So ibig sabihin sa since nag-exercise in the San Police power ninda na inbabalance ninda ang rate san sa generator na inbabakalta and ang sa inahatag ta sa consumer. Inhimo ninda ini dahil san may hataason ang rate compared sa mga previous months, since ang mga ang kausa sa DS ito na ang nag-init ang panahon. Sobrang init sa panahon. Nagtaas ang demand. Nato. May relasyon ini, Ma'am She, sa manual load dropping? Hindi man. May relasyon din.
So, idagdag ko na lang po para sa, kayo na-mention na ni Miss Mick and manual load dropping. Ang orden po na yung sasabi na ang sa ERC case number 2024-17 po, suspension po yun actually sa prevailing market price sa time na yun. Dahil nga nag-interview na si ERC kasi masyado na mataason ang presyohan sa wholesale electricity market. Kay nano po, ang presyo po baga sa wholesale electricity market is triggered by demand. So, san mainiton ang panahon, April, May, Of course. Grabe ang demands. Grabe ang demand sa consumer. Kasi syempre, ang lain gagamit dating aircon, nagdagdag electric fan, siguro ang iba na may kakayahan magbakal, nagtaasan cooling system ninda. So, nagtaasan ang demand sa bilog na Pilipinas. So, syempre, nagtaas ang demand, ang supply, yes. Kulang. kumpara dito sa dati, nagkulang na siya. Kadi mga po pwede na, kung nagtaas ang demand, tugdo katulosin planta na makasupply or mairaran ka. Wala man po sinarog sa dana. Pag halimbawa nagtaas ang demand, mataas ang barahinan. Kumbaga mataas ang i-distribute mo Oo, na, nahahatagan mo sin kuryente. And yet, ang inkukuhaan mo, di man po nagdagdag. And nagkataon pa na sa mga period na yan, may mga naka-maintenance outage na planta ang Pilipinas. Scheduled na siya. Ang iba naman, nagkaigwas in duration o yung tatawag na nag-diut ang pag-impoproduce na kuryente dahil sa problema maninda sa planta ninda. So, ito nag-cause ng manual load dropping. Basta po nagkakaigwang red alert, yellow alert, manual load dropping, expecta po ang price sa WSM na spike. Kasi nga, triggered, ibig lang sabihin sa nagtaas ang pangangaipo sin kuryente. So, kaya po nagkaigwasin market suspension ang ERC. Insiring dito sa market suspension, amo po ito na order na barangaon ang cost san may na power purchase. So, puro man pro-consumer, di ba? Kung ano hunta para... Sa katuyuhan po sa ERC, dahil ang mandato ninda is i-regulate ang mga electric co-op na makahatag sin least cost na kuryente. Kaya dahil po magparakilita, ang mga order po na ini para po ini sa consumer, para po ini sa mga bulan-bulan ay nahad ita na bayadan sa kuryente. So, ibig sabihin po kay ini, Ma'am She, gabos na electric cooperative, apektado kay ining order? Actually, intiro talaga na electric cooperative, apektado sa din na order. So, paglain kita sunod, igwa kita ang mga electric cooperative nagkakaigwa inisan mga show cause order galing kay ERC. So kay Puhan nagsusunod sa ang Soreco sa regulators naton. Yes, of course. Then may hapot po didi sa tuya na account sa Facebook na daw kay Puhan mag-shoulder ng consumer ng tax. But, syempre, pag naglalangkaw ang rate, malangkaw man ang tax. Yes, tama ba ang that's computation? Oo. Actually, kainan ang hapot bagahana no kay in-shoulder san consumer ang tax. Oo. Ini na sa tungkol sa tax naton, ini ay nakabase ini sa government law. So, ang sa national NIRC, ibig sabihin National Internal Revenue Code na insasabi din na kay Puhan na magkaigwas san hatagan san tax or ang VAT ang intiro ng mga sales of services and use of lease of properties. Sadto lain pa kung CDA cooperative ka, in-exempt kita sa di. However, dahil nagkaigwa bagasan amendment sa 2017 sa NIRC, ang intatawag ta na train law, nakaupo dito na sa section 108 na inamend as amended, nakabutang din na inupod na ang mga electric cooperative sa definition of sale or exchange of services subject to VAT. So,
Kaya kung makikita natin mas kaupod na kita ang mga consumers naton na kaupod din sa imbabayadan ta na VAT. So meaning si Soreco 2 as electric cooperative pwede na siyang magkolekta sa VAT. Okay. So, ini po na VAT na sinasabi ni Ma'am She, kinokolekta lang po ni Soreco to ha, imbabayad po ini syempre sa BIR. Right? So, speaking of nagkokolekta kang Soreco to, so, ini po na mga power rates ta, bako po ini bot sabihin na ikokolekta sa Soreco to, puro paduman ini sa Soreco account 2. kang Soreco to. Diit lang po dyan ang sa Soreco to DSM. Yan po na DSM, distribution supply metering, yan po ang Soreco to na rates, na dahil po yan naglalangkaw, dahil man nagpababa. So, ini po ng mga apektado kay ini ng paglangkaw, yun na generation. So, ulitong tanga niya ang pag-explain kay ini na, ano ini na mga rates, sa ini na papaduman. Sige. Unahon ko anay ang sa DSM para ang sa generation transmission tsaka systems loss ihatag ko ini sa kay Cle na pag-explain. Ang sa DSM naton ang distribution supply and metering batog sa 2011 dili pa kita nagtataas. Batog sa nagkaigwa kita sa RSEC WR. So nagbago ang taripa sa nagkaigwa sa na-enact ang EPIRA law. So nagkaigwa ina san bagong taripa. So ang DSM naton amo lang ini ang para kay Soreco 2. So ang inlalaog kumbaga ang component sa DSM yada intiro na expenses sa operation san Soreco 2 yada ang sa maintenance, yada ang pagpasahod sa mga empleyado, Customer service. sa mga customer service. So Supply sa opisina. mga supply. So halos amo dida lang nagdadalagan ang kumbaga amo lang talaga ini ang kwarta sa Soreco 2. Yan ang pikukuahan kang Soreco Oo. para maka-operate po ang Soreco 2. So amo lang ini kumbaga pinagkakasya siya sa pangangaipo sa Soreco 2 para sa maghatag sa mayad na serbisyo sa member consumers. So pag-abot naman sa generation, transmission, and systems loss, amo ini ang puro pass-on charges. So ibig sabihin, pag pass-on charges, kung nano lang ang kukuha na ang bakal naton sa generators, amo man ang ipapasa namon sa member consumers. Opo. Wala po inidagdag, wala din bawas. Wala inidagdag, wala inibawas. So in short, wala control po ang Soreco 2. Wala Pero sa ang rate ninda, yun lang tabi ang susukoton sa member consumer. So i-elaborate ini ni Miss Clement. Unang-una siguro i-remind ko lang ang mga membros konsumidores na ang taripa po na i-implementar sa Soreco 2 bulan-bulan. Regulated po yan sa Energy Regulatory Commission. Ang formula para pagkwintahon kumpara ang dapat na singilo na maging taripa sa Soreco ay nag-formulate po ang naghatag sana ang ERC mismo. So kami po nag-i-input lang dito base dito sa formula na hinatag sa ERC. Dahil nga po regulated o sa siguro sa layman's term may pulis may nagpupulis san taripa ta na nag-regulate sa aton is ang ERC. So dili man kita pwedeng mag-implementar o magbutang si numero dida na kagustuhan lang sa management o kung sino man ang nagkukwenta. Gabos po yan in regulate, in populis san ERC. Babantayan. Kaya nga ni po niyan, may bago naman na mechanism na linuwas si ERC na kung magsobra ka sa kinolekta mo, tulos-tulos ibabalik mo sa mga masunod na bulan. Kung nagkulang man ang Soreco to dito sa kwentada niya, kukolektahon din niya sa sunod na bulan. So ano po ang mga component bagas ang power rates ang taripa na in-implement? Ang unang po na nakikita ang generation charge. Ang generation charge po, inkikwenta yan, base man lang sa mga bill na hinatag
sa Sureco to sa mga kakontrata niya sin pag-abot sa pag-supply sin kuryente. So syempre di man po kami makahatag sa indusin, di man kita magkakakuryente sa kada balayta kung wala kita yung kukuhaan na power supplier or na generator na amo gigibo sin kuryente na papadara pa kadto sa aton. So sino po ini na mga kakontrata sa Sureco to na may planta na nagge-generate sin kuryente? Si GN Power po na nasa Maribeles, Bataan. Si PISAM na Hydro and Supply sa Pangasinan. May Suweco man din po kita na yadi sa aton. And the rest na po sa pangaipot tayad to sa wholesale electricity spot market. So bulan-bulan po, kada first hanggang second week san bulan, ini na mga bills, ini na mga binarakalan man san Sureco to na sin supply sin kuryente, ipapadara sa Sureco. Kung ano pa nakabutang dito na kantidad, amo man po pagbibiriyoon, ito na apat po, pagbibiriyoon, dito po mahali kumpira ang generation charge. Kaupod na rin po dito an VAT san manunungod sa generation. Sa case po san mga supplier ang may VAT ta lang po is an GN Power. Yan an WESM. Ano po. So, ini po na generation, I think nasa 40% san taripa taan ang compound ang in kukuwatan ang sa kabilugan po, I mean san taripa ang kabilugan po san taripa naton alos 40% ang nakakadto sa generation charge po naton. Sunod po ang transmission. So syempre po kung wala papaagihan sin kuryente ang hali sa planta, di man din makasamputin na sa kada balay nato. So nagaagi dito, ang pag-agi dito may corresponding cost man. Amo po man ini na imbabayadan ta pag-abot sa transmission. I think nasa 14% po inisan ang component niya dito sa taripa ta. System loss charge po, inalaw ang Sureco na mag-recover san ito baga na lain man baga bilog na kuryente na generate san planta niyan binutang pag-abot sa Metro San Sureco man, yung pag-abot sa Metro man sang consumer, bilog-bilog siya na nare-reading. So may porsyentahe po dida na nawawara. Inallow san ERC ang mga electric op na i-recover ito up to 10.25%. So amo man po ini babasihan sa din na system loss charge ta. Gabos po ini nakabase again sa kung pira ang binilman san Sureco 2. Ina po na mga billings i-attach ta po ina sa insusubmit ta sa ERC. So kaya na check ninda kung tama o dili ang in-implement naton. So lain kita pwedeng magbasang-basang o magdagdag dito kay lain taman po pwedeng imanipula ang power bill na pinasa sa power supplier naton. So igwa po sin mga other charges, may universal pa po and charges. Ini po governmental charges ini. Ang nagdi-decide sa dikumpira na rate ang government na mismo through ERC. Sasabihon sa atong kumpira ang kokolektahon. Para po ini na mga missionary charge po didi bagan contribution taman ini dito sa mga lugar na masakiton makuryentehan o dili connected sa grid. So may nagpuput up dito sin ang mandated na magput up magpakuryente sa indan NPC, so nagko-contribute kita dito para ang mga tugang tapo na yadto na nasa lolo na sa lugar na far-flung area. Magkaigwa man sindasin kuryente. Ang objective kasi is 100% electrification. So ito na, lalo na po ito na lain konektado sa Luzon Grid o ini na transmission lines ng NGCP para asindasin kapabilidad na kaigwa tulo sin kuryente, nagde-develop sin paagi ang gobyerno para magkaigwang kuryente. Ito ang ininap na kantidad na ini. Amo man po ang bulig ta para sa inda. And gabos po ini na nasa university. Gabos lang po ini narimita sa PISAM. Nakakadto sa, which is san government man, under san government. Igwa pa po kita sin lifeline subsidy rate. Ini naman po may mga indigent po baga kita na membros, konsumidores. Saniyan po ang mga qualified is, ang kunano rin ang qualified sa 4PISTA and considered na maski wala sa purpose pero kung indigent,
qualified po siya didi, pero provided po na maski 4P siya, ang konsumo niya di naglalagpas ng 20 kilowatt hour. So may discount po sinda na na-receive ito ng mga consumer na ito na indigent. Din po yung kukuha ang discount ay nahatag to sa inda para po sa mga iba na member consumer na ang konsumo 21 kilowatt hour pataas. Nag-aarambagan po kita para sa inda para maghatagan ta sin discount ito na considered na mga marginalized na consumer. So amo po ininain ko kolekta na lifeline subsidy rate. Siring man po yan ang konsepto pag abot naman sa senior. So may mga registered kita na senior citizen sa Soreco doon. Pero provided man po na ang konsumo ninda, di man maglagpas sin 100 kilowatt hour. So may discount din po sinda. Inaman din po na discount, inkukuha din sa mga members consumidores na dili qualified mag-avail sa to na discount. So bagayan ano taman ini bulig taman sa inda. And gabos po ini, lain man ang nag-decide din si Soreco kung ano kay puwan ta maghatag discount, kung ano kay puwan mag-ambag an iba, lain po si Soreco ang nag-decide sa da. Ina po gabos mandato sa ERC sa mga electric cooperative. Okay, thank you very much. So, i-wrap up ta lang po ini na discussion ta na pinaka-topic ta. So, Ma'am She, ano po ang gusto mo po ipaabot sa member consumer? Ini po sa mga rason kanata naglangkaw kibiglaan sa tuwing taripanan, ano po ba ang dapat hindi expect sa mga masunod pa na marireceive ninda na statement of account? Sige. Ang halangkaw na generation charge na tigsingil kan WESM ninhuli sa pagsunod kan staggered payment pag abot sa generation cost kan nakaaging May 2024 is based sa Resolution 2024-017 kan Energy Regulatory Commission. Ang sabi digdi na babayadan sa 4 na bulan puon bulan kan Hunyo, Hulyo, Agosto asin Setyembre. Nakokolektahon kan WESM na nakastaggered payment asin nadagdagan pa ini san current bill na tigsingil ngunya na bulan na Hulyo. Kaya po ang resulta paglangkaw ng taripa ngunya na Hulyo. So ang i-expect naton kumbaga may igwa pa kitang 2 bulan pa August, September. So pirmi kita ang current bill plus ang 1/4 naman na 2 pesos. Na 2 pesos. So amoy na ang i-expect naton sa month of August and September. So yan ang ano naton. Kaya kita sa mga member consumer owners ang ano lang na lang namon is ang pinakasolusyon medyo matipid talaga kita sa paggamit sa kuryente kasi ang konsumong baga na po ton minsan nga ni baga ang insasabi maski hababa yan ang mga hapot talaga. Ang mga nagbaba man ngaya ang konsumo pero ang bayadan mas nagtaas. Pero amoy na ang tungkol sa rates. Pero dapat naton kitaon din, kaya nga sabi naton na magtipid dahil minsan kaya nalilimot man kita na nagkukonsumo kita, nagdadagdag man kita sa mga san konsumo sa balay. Halimbawa, may mga aircon ka, may mainiton, may mga binarakal kita na bago na mga appliances. So amoy na, saruin na sa mga sa mga rason din. So minsan hababaon man ang taripa naton, tapos hababa ang taripa naton pero ang konsumo naton hataas. So dida nagkakaiguin na. So kikitao naton ina pirmi. Pero sa ang ano naton niyan, ang payo naton niyan dahil sa sitwasyon taniya na maabot August, September pa, magtiripid anay kita sa konsumo. Dagdag ko lang mismik dito sa sinabi ni Ma'am Cheryl. Ang inbabakal po baga na kuryente sa Soreco is para sa kabilugan din na konsumo sa bilog na miyembros consumidores na cover sa Soreco to.
So, ang common nga ni nahapot is, nano nga kay nagbaba ngayon konsumo ko pero nagtaas ang bayadan ko. Pero po ang reading man san bilog, kumbaga ang mother meter san Soreco, says otherwise. Sabi sa mga consumer, nagbaba ang bayadan, commonly, sinasabi ninda. Pero ang konsumo ta po na nag-register sa Metro ta, sa bilog na konsumo sa Soreco, nagtaas. So ina po, kung nagtaas ina, base man din lang ina sa reading man sa mga Metro, san kada individual na member consumer. So sa batog po ni na Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, pataas po talaga ang imbabakal na kuryente sa Soreco. So kung nagtaas ang konsumo na ang kabilugan na imbabakal na kuryente sa Soreco, dahil nagtaas ang pangangaipot na mga MCOs. Kasi doon man lang po yun nahalion. So siguro di talang na reparo, maybe ang appliances na po same man lang. Kasi amo nabati ko na sabi, di man niya kami nagbakal sin bago. Pero baka po ang gamit mo, nagdagdag ang oras. So, kung dating ano nga ya, 5 hours mo lang yung gagamit, naging 6 hours. So, mga irog po sa na bagay nakabagdagdag yan. Mga nababayaan ta po na naka-plug, maski po baga ang charger sa cellphone, nagkukonsumo ina. Ang ginabot lang nga ang cellphone, ang charger saksak pa din. Yes. May konsumo po yan. Lalo na po i-remind ko ang mga consumer niya na panahon na electronic na po ang Metro ta. Ang mga arog po sa na nakasaksak na nabibili, nagre-register po na sa Metro na nindo. Unlike sa panahon na mechanical, electromechanical po ang mga Metro, haros di man po ina nagkakabarasan. Niyan po ang mga Metro is high-tech na din. So, ang kada po na konsumo na nabibili nindo na nakasaksak, naka-standby na TV, naka-standby na gamit, solong po as nakasaksak ina, may konsumo po ina. So, yun po ang dapat maging mindful po kita. So di ko po maano ito na yung sasabi na dili nagdagdag ang konsumo ko kasi sa kabilugan po ang konsumo sa Soreco nagtataas. So ina po hali man lang sa mga individual na konsumo sa kada Metro na connected sa Soreco dos po. Kasi remind lang po, ang Soreco to po is collector lang po sa na mga imbabayadan nindo. May kanya-kanya po yan na padumanan, supplier, and gobyerno. Yan po, yan po talagang pinakadakula na binabayadan ta. So antes po kita sa mga karagdagan po na impormasyon, gusto ko po kamo na duwa pasalamatan sa pagtao po nindo king oras na ini. Sana po nalinawan po ang gabos na nag-aagrangay kan sa indang bayadan sa kuryente. Sana po naliwanagan kamo, nalilawan, nasimbagan po ang sa indong mga kahaputan sa bisita ko nganyan. So salamat to ng tabi, Ma'am She. Salamat man Mick sa pag-imbitar sa amon didi and sa para mahatagan man san kapaliwanagan ang mga member consumers naton. Okay. Thank you din po Ma'am Cle sa malinawon po na pagkapaliwanag naton sa mga power rates. Hopefully po naliwanagan maski malabo po ang boses ko. Okay. Thank you very much po. Thank you po. So nagkapira po munang pagirumdom. Paano bayaran ng Soreco 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Soreco 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Soreco 2 bill. Pagkatapos pindutin ng Soreco 2, matatagpuan ang homepage ng billing information na dapat sagutan. Kailangan ng mga sumusunod na impormasyon: Soreco 2 code number, pangalan ng account at kabuuang halaga ng babayaran. Mahahanap ang code number sa taas ng statement of account at sa ibaba naman ang billing statement na kailangan bayaran. Siguraduhin tama ang inailagay na impormasyon tungkol sa iyong bill. Ilagay ang email address kung gusto mong makatanggap ng opisyal na resibo sa iyong email bilang kumpirmasyon ng iyong pagbayad. Pagkatapos makumpirma na tama ang iyong impormasyon na ilagay, piliin ang Next at agad kang makakatanggap ng kumpirmasyon na bayad na ang bill mo sa kuryente gamit ang GCash.
Okay po, nagbabalik po ang programang Sureco 2 Information Dateline. Manungod naman po sa mga activities kang Sureco 2, may mga diit po kami na kaipuhan, hagado na partisipasyon kang sa tuyang mga member, consumer, owners. Enot po, ini po na application sa Lifeline Rate Program. Ini po na Lifeline Rate Program, alinsunod sa batas kang Republic Act number 11552 na pinatupad kang Enero 2024. Sa batas na ini, wala po kamong babayadan, wala po kamong iluluwas na pera, kundi oras po na itataunin do sa Sureco 2 para po maka-apply ka mo o maka-avail ka po sa din na Lifeline Rate Program. So, ini po na Lifeline Rate Program, ang mga pwede po kayo ni mag-avail, ini po na mga 4-piece beneficiary o ang mga nagtatanggap nin ayuda sa irarom kang Republic Act 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece Act. Sunod po ang marginalized and user na non-4-piece o ang mga nagkikita kay mas hababa sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority. Dapat po dinigtandaan na ang 4-piece o non-4-piece dapat po na makalaog kadigdi sa Lifeline Consumption Threshold kang electric cooperative. So, kaipuhan po nindo, makikoordinate po sa electric cooperative para po sa din na kilowatt hour na kaipo na ma-avail nindo na discount sa electric cooperative. So, igo po mga dokumento na kaipuhan po para ma-apply ang diskwento para po sa 4-piece beneficiary, application form, yan po na sa Sureco 2, pinakabagong electric bill, maski ano po na government issued ID na igonindong pirma as in address, para naman po sa mga marginalized end user na non-4-piece, certificate po hali sa Social Welfare Development Office bilang patunay po na ang income nindo is hababa kumpara sa mga poverty threshold. Sarok po na application form, then ang pinakabago po na electric bill, pwede po nindo yung makuha sa SOA nindo na bulan-bulan na pigtatao kang Sureco 2 or pwede man po kamo sa Sureco 2 makihagad po kay ning electric bill nindo. Or, and any government issued ID na igo po nindo simpirma and address. So, ini po ang mga kaipuhan nindo isubmit para po maka-avail kamo kang Lifeline discount po sa indong power rates. Another po pala na inahagad mi po na data nindo or participation po digdi sa hahagad kang sa tuyang BIR office, ini po na TIN registration. So, kay po intiro po na member, gabos na member consumer from Dunsol, Pilar, Castilla, Bacon, Gubat, Barcelona, Sorsogon, Prieto Diaz, gabos po dapat igwa kita kitin na nakaregister po, na nakarecord po sa Sureco 2. So, igwa po kitang application na fill upan, yaon po ang video na pigtao kang BIR para po sa prosesos kang pag-apply kang TIN registration. Register online by visiting and creating an ORIS account at oris.bir.gov.ph. For creating an ORIS account, click New Registration. Choose Individual. On the right side, scroll down and click Create an account. Scroll down further and check the box, I have read the above terms. Click Agree. Select Taxpayer, and select Without Existing TIN. Click the user type transaction and choose Get TIN for Filipino Citizen, EO98 or one-time taxpayer. Also, click the taxpayer type and choose Executive Order Number 98 Filipino Citizen, EO98FC. Please input the following information: first name, middle name, last name, and suffix. Birthday. Civil status. Gender. Email.
Set your ORIS account password and confirm the password. Click Register. After clicking the Register, a pop-up message will appear stating, "We sent an email with a link to verify your email. Please validate your email by clicking the link." Go to Gmail where your email logged in. Check for the account verification email sent by ORIS. Click the underlined word, Verify You Account, and it will be redirected to the link oris.bir.gov.ph/verify. Verify your account by clicking OK. For applying for TIN online, log in your ORIS account. After logging in, click New Registration. Choose Individual. On the right side, scroll down and click Fill Up Registration Form 1904. Fill up registration form and input the following: PCN, fill size number, place of birth, mother's maiden name, father's name, contact number, complete address. Click Continue. If you don't have an authorized representative, tick No. If you have an authorized representative, please provide their complete name and TIN number. Click Continue. Upload your document in a JPEG, PNG, or PDF format. Upload any government-issued ID that contains your complete name, birthday, and signature. Upload selfie holding the government-issued ID. The image holding ID should be taken using the rear or back camera of the smartphone, and please make sure that the image is clear. After uploading the documents, click Continue. Review the information you have provided. Click the All the Agreement policy. Submit your application by clicking the Submit Application. After submitting the form, wait for the application reference number that will appear right after. There is also an email confirmation sent in your email containing the details and other information you have provided in the form. You will be notified of the results in your email within 3 working days from the date of your application. Duman po sa mga bago na consumer, bago na applicants po para sa membership sa Soreco 2, hinahagad na po ang tinindo. Then, kay pohan mi na lang po ang ma-update po ang mga tin registration po ka mga dati na po na miyembro kang Soreco 2. So, apere po kiniking tin registration, kay pohan po i-update inilalo na po ang mga dati na po na members kang Soreco 2. Ini po ng mga later na mga nag-member sa Soreco 2, nakagada na po ini ki-update. Ini po kay po hanta po ma-update ini na records po nindo sa Soreco 2 sa indong membership. So, ang mga inahagad po na updates sa Soreco 2 sa membership records nindo, ini po na date, birth date, o petsa kang pakaaki sa indo, ang edad, gender, ang religion, civil status, ini na po na tin number,
ang contact number, email address, ang sa indong employment history or trabaho ngunyan na present, then ang postal address. So kayo po ang pinina-update na membership records para sa bilog po na implementasyon kan mga pigigibo po ngunyan na programa kang Sureko 2 or pag ini-implement. Ini po na pag tao kang 2021 as in 2022 na dividendo hali sa net income ng Sureko 2, PPT at outsourcing, paghirahay kang listahan sa miyembro sa billing, sa collection, election system, as in ang BIR registration. So, kay po magduman po sa Sureko 2 ang mga member consumers, lalo na po ang mga dati na po member para po may update po ang sindang records po sa Sureko 2. So, hagad mi po ang oras nindo as in date po na effort para po maka-apply kini or para po ma-update ang sa indong records. So, bago po kita magtapos kung sa tauyang programa, gusto ko lang po i-mention po kanina, ang na-mention kanina ni Miss Clement about po sa dahilan kang saro sa dahilan kang baba kang taripa ng kuryente o pag staggered kang taripa ng kuryente, iyo po ito na dahil sa manual load dropping na nangyari po kang panahon na mainit kang summer season po naton, nagkaigo kita manual load dropping dahil nga po yan sa mainit na panahon na dakulo ng demand sa kuryente. So igo po kay ni explanation po ang satuyang Technical Services Department Manager na si Engineer Emmanuel Ramizo. Ano po ang sa inyang pahayag? Maganda hapon po sa gabos na members consumidors kan Sureko 2. So, yaon po niya kita para magpaliwanag kay ini na nangyayari na manual load dropping o load reduction kan National Grid Corporation of the Philippines. So, ini po na manual load dropping, hindi man po ito sabi na intentional talaga na nangyayari, kundi dahil po may mga kadahilanan ini sa supply kang kuryente. Ngunya na nararanasan natin di sa Sorsogon. So bako mala po ang Sureko 2 ang apektado kay ini na manual load dropping na impapautob kan NGCP. So pati po sa Sureko 1, apektado man po kay ni na manual load dropping. So ano ang kausa po kan manual load dropping? So unang-una po, nailing taman po sa balita sa TV na itataram nila na manipis ang reserba ka supply kan kuryente. So number 1 po yan na concern. So ano po kay manipis ang supply kan kuryente? So ang nangyayari po dahil po sa mga preventive maintenance na hinggigibo sa mga planta sa kuryente sa Pilipinas. So, yun po ang kausa kung kulang ang kuryente niyan. Kaya nagkakaigwa kay manual load dropping. And then, derated po ang planta. Ano ibig sabihin ng derated? So, normal capacity po ninda, lain man po ninda na kukuha normal capacity para mag-supply kay kuryente. So, derated po, ibig sabihin, kung 20 megawatts po ang supply, so pwedeng ang napoproduce ninda is 15 megawatts lang. So, yun lamang po ang kausa kan nangyayari na manual load dropping. Kunyan, si NGCP ina-acknowledge man po yan na manual load dropping. Nagkaigo po kita kay manual load dropping last May 23, 2024 saka June 1, 2024. So, yun lamang po ang gusto may paabot sa Sureko 2 na ini po na pag manual load dropping, lain man po kagustuhan kan Sureko 2 o kan NGCP. Kundi ini po dahilan sa kulang ang supply kan kuryente kita po. Nagkana salamat po sa gabos na members consumidors kan Sureko 2. So, okay, dyan po nagtatapos ang satuyang edisyon kang Sureko 2 Information Dateline. Sana po sa masunod, magantabi po ulit kita sa programang ini kang kooperatiba, ang Sureko 2 Information Dateline. So, salamat po sa mga naghinanyog, nagantabay. Sana po nalinawan kamo kan sa mga paliwanag kan sa muyang bisita ngunyan. Thank you po, asin Diyos mabalo sa Indogabos. Liwanag ang ating hinahangad upang lahat ng bagay ay
sang pamayan ng ulan. Sureko to atin